yan yung ating tutukan ngayong umaga. In line sa ating topic na ating papag-aralan ngayong umaga tungkol sa continuation ng lesson natin nung nakaraang linggo, mga kapatid. Ano ba yung lesson natin nung nakaraang linggo? Kung maalala natin tungkol sa saan? Tungkol sa four horsemen of the apocalypse na binabanggit sa Revelation chapter, or ano yan, di ba? Oo. Yung four horsemen of the apocalypse, yan yung red horse, green horse. Ano to? Sa Revelation chapter number 6 na pag-aralan natin. Ano po? Okay, nakita nga natin nung nakaraang linggo na itong four horsemen of the apocalypse sa Revelation chapter 6 ay apat na klase. Ano po? May puti, may pula, may itim, at saka berde. According sa original manuscript in the King James Version, that is white, red, black, and pale horse. Sabi, ano po? But in the original manuscript, yung pale is green. So white, red, black, and green horses na nakita natin sa mga kulay ng mga bandila ng mga Muslim na nakapaligid sa bansang Israel, na itong apat na kulay na ito nandoon sa kanilang bandila. Ano po? Okay, so namamayagpag na o nagsisimula na maghasik ng kaguluhan itong apat na klase ng mga kabayo, apat na kulay ng kabayo sa Revelation chapter number 6. Ano po? So yan yung lesson natin noong nakaraang linggo sa Revelation chapter 6. At ngayong umaga ay pupuntahan ho natin yung the philosophy behind itong tinatawag na ano to? The philosophy behind dito sa paghihintay natin sa Panginoon. Ano po? Okay? What is the philosophy? What is the philosophy behind sa tinatawag natin paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Yan po ang ating mapapag-aralan ngayong umaga. Ano po? Okay, so simula tayo. Ano po? Kung saan tayo natapos nung nakaraang linggo, doon tayo magsisimula. But quickly, titingnan natin itong binabanggit sa Daniel. Ano po? Ayan, sa Daniel chapter number 12. Andito po yung essence of waiting. Ano ba yung pinaka mensahe o filosofiya ng mga naghihintay ng pagbabalik sa Panginoon? Ano po? Okay. Now, historically, ang mga tunay na nakakilala sa Panginoon, sila lamang yung naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Okay, alam naman natin na throughout history may mga tao na nagsasabi na sila nga ay mga sugo ng Diyos. Sila daw ay kapalit ng Panginoon sa lupa at hindi na daw babalik ang ating Panginoon. Ano po? So sila po ay tinatawag ni Apostle Paul na mga false prophets. Ano po? Na sinang-ayunan ni Apostle John na the spirit of the Antichrist is now already in our midst. Sabi niya, ano po? So tingnan natin, ito po ang binabanggit na the essence of waiting eagerly for the coming of the Lord. Bakit ganon? Bakit ganon ang mundo ay hindi naghihintay ng pagbabalik sa Panginoon ng Panginoon? Ano? Okay? Bakit hindi naghihintay ang mundo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Yan ay nakita natin sa kasaysayan na ito po ay tinuro sa mga tao noon na hindi na daw babalik ang Panginoon, na wala daw tinatawag na second coming, wala daw revelation, wala daw totoong babalik na Kristo sa mundo. Opo, yun ang katuruan nila dahil sa doctrine of anti-Semitism sa mundo. Ano po? At yan po ay hinulaan ng salita ng Panginoon na nabasa natin sa Lumang Tipan. Ano po? Okay, yan po ay dalawang bahagi. Ano? Hinulaan ho dyan ni asan na ba yun? Hindi ko makita. Anyway, ano po? Ito po ay hinulaan na sa Old Testament, ano po, ni Zechariah at saka ni Hosea. Hindi ko makita yung exact verse. Nagkagulo yung ating lesson. Ano po?
That the doctrine of anti-Semitism started and it was prophesied at ito po ay uh, binibigyan ng ano to ng diin sa kapanahunan natin mga kapatid, ano po. Okay, so the essence of eagerly waiting for the Lord ay mapapag-aralan natin ngayong umaga. Ibig sabihin ito po ay ano ba ang gagawin natin kung tayo ay naghihintay sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng English na the essence of eagerly waiting. So titingnan natin, putahan natin yung sinabi ng Panginoon sa aklat ng Luke sa Luke chapter 12, puntahan natin na po, okay? Sa Luke chapter 12, at isa-isahin natin ito sa aklat ng Lucas chapter 12. Ba yan? Luke chapter 12 verse 35. Ano po? Okay, pakinggan natin sa verse number 35. Luke chapter 12 verse 35 hanggang 43. Luke 12:35 hanggang 43. Pakibasa ngayon sa Tagalog. Ano sabi yan? Pakinggan natin sa Tagalog. Sa Luke chapter ano ba? 35? Ay, hindi. Luke 12:35 to 43. Anong sabi? Bigkisin ninyo ang inyong mga baywang at paningasin ang inyong mga ilawan at magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay maratnang nagpupuyat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigki sa sarili at sila'y pauupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat o sa ikatatlo at magsumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga aliping yaon. Tatapwat talastasin ninyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sangbahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Kayo rin naman ay mga sihanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. At sinabi ni Pedro, Panginoon, 43 hanggang 43 ha. sinasabi mo baga ang talinghagang ito sa amin o sa lahat naman? At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sambahayan, upang sila bigyan ng kanilang bahagi ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnang gayon ang ginagawa niya. 14 yun. Okay, yan po yung sa Tagalog version ng Luke chapter 12, 35 to 43. Ano po? Okay, at himay-himay natin. Nandito po yung essence ng waiting for the Lord. Paano natin sasabihin na tayo ay naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon? Ano? Totoo ba na babalik ang Panginoon? Una, sabi doon sa John chapter 14, na nagbigay ng pangako ang Panginoon na babalik siya. Sabi niya na I'll go and prepare a place for you. Sabi niya doon. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Sabi niya. So, ang Panginoon mismo nangako na siya ay babalik sa lupa upang hanguin ang mga nakakilala sa Kanya. Ano po? Okay. Ang mga ibang tao nga, sa kasaysayan hanggang sa kapanahonan natin, hindi na naniniwala diyan sa pangako ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon Kristo ay pangako lamang daw, hindi daw totoo na babalik siya. Kaya nga, maraming tao ngayon na nagbibigay ng pagtuturo na sila na daw ang mga kahalili o kapalit ng ating Panginoon dito sa lupa. Ano ho? Hindi natin babanggitin ang lahat. Ano ho? Pero dito sa bansa natin, nangunguna dyan ang mga dambuhalang relihiyon, ano ho, na pagka hindi nila tinuturo na ang Panginoon Kristo ay babalik na dahil nandito na, naghahari na daw yung kapalit ni Kristo sa lupa. Na kung titignan natin sa Biblia ay mali, ano ho. Okay? Yung kanilang mga leader tinatawag nilang the vicar of Christ. Okay? Sino ba ang tinatawag na kapalit ng Panginoon sa lupa? Tinatawag nila kanilang sarili na the vicar of Christ, ang kapalit ni Kristo sa lupa. No, 'yun yung mga malalaki relihiyon na nagtuturo na hindi na daw babalik ang Panginoon. Okay? Doon sa Surigao, nandun yung si Senyor Aguila, okay? Doon na nung lumindol daw doon sa kanilang lugar, yun daw ay katapusan na ng mundo, kaya pinaakyat niya mga tao doon sa bundok para maging tagapagligtas ang tao, si Senyor Aguila. Ayan, imbestigahan ng Senado noon. Ano? Pangalawa, ito naman si Kibuloy, okay, na naniniwala na hindi na daw babalik ang Panginoon, kaya sinabi niya sa mga tao, siya na daw ang
appointed Son of God. Okay? Yan ay maliwanag na kamalian dahil labag sa katuruan ng ating Panginoon na sinabi niyang, I will go and prepare a place for you and I will come again. Sabi niya. Ano po? So hindi yan mga totoong nakakilala sa Panginoon. Ang totoong mga nakakilala sa Panginoon ay yung mga naghihintay sa Kanya. Ano po? Okay, yung mga naghihintay sa Kanya. Sino ba yung mga naghihintay sa Panginoon? Ano ba ang ibig sabihin na pag ikaw ay naghihintay sa Panginoon, ano ba ibig sabihin nun? Okay, dito kita natin, una, sa verse number 36. Ano sabi sa verse 36? And ye yourselves like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Ano po? Okay, ano nga ulit yan sa Tagalog? Sa verse 36. Ano sabi diyan sa verse 36 sa Tagalog ulit? Paki-Tagalog ulit. Ano ba sabi diyan? Sa verse 36. At magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumukto, pagdakay mabuksan nila siya. Okay, so sabi diyan, nandito yung mga tao na naghihintay para sa kanilang Panginoon. Ano? Pag sinabi natin naghihintay or waiting on their Lord, ano po, ito po yung napag-aralan natin noon na wedding, na Jewish wedding, yung old way of Jewish wedding, ano po. Okay. Waiting for their Lord. Ito po yung ano to, ito na yung tinatawag na reception, ano, ng kanilang wedding. Pagkatapos ng kanilang kasal, ano po, magkakaroon ng 7 araw na kainan o fiesta. Okay? At yung bahay ng lalaki, sila ay naghahanda para sa kanilang mga kakainin. Ano? So, nandito yung mga tao na naghihintay for their Lord. At hindi alam kung kailan darating yung kanilang Panginoon, pero kaya nga sila ay nagbabantay. Okay? They are waiting, sabi dito. Ano? So, ano ba ang essence ng waiting on their Lord? Ano ba ang ibig sabihin na tayo po ay naghihintay nga sa Panginoon? In the Greek, ito po. Ang Greek po ng waiting on the Lord, yung waiting on the Lord, it means endure with confidence. Una ho yan, ano po? When we are waiting on the Lord, we must endure with confidence. Ang sabi diyan, ano po? Okay? Waiting on the Lord means enduring with confidence. Ano ibig sabihin ng enduring with confidence? Dahan-dahan natin para malaman natin ano ba ibig sabihin talaga nito. It means, pag sinabing enduring with confidence, nandoon po yung kumpiyansa natin sa Panginoon ay lumalakas o kaya nadadagdagan ang ating confidence sa Panginoon. Paano po ang Kristiyano nadadagdagan ang kanyang kumpiyansa sa Panginoon? Wala nang ibang paraan kundi ito pong principles na ino-observe natin. We ought to be like the children of Issachar. Sabi doon sa 1 Chronicles 12 verse number 32. Anong sabi sa 1 Chronicles 12 verse number 32? Basahin natin. Ano sabi sa Tagalog? At sa mga anak ni Isakar na mga lalaking maalam na mga panahon, upang matalastas kung ano ang marapat gawin ng Israel, ang mga pinuno sa kanila ay 200, at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang utos. Opo, maliwanag ko ito. Nakita natin na the children of Issachar ay marunong umaalam sa mga senyales sa panahon upang Matalastas kung ano ang marapat gawin. malaman nila kung ano ang dapat nilang gawin. Sabi diyan, ano? Okay? So, we are enforcing our confidence to the Lord by knowing the signs of the time. Sabi diyan sa 1 Chronicles chapter 12 verse number 32. Ano po? We endure with confidence. Ano? Okay? Ang pinaka ano ito? Pinagtutuunan natin ng pansin dito ay yung kumpiyansa natin o pagtitiwala sa Panginoon na lumalakas dapat araw-araw, hindi po nanghihina. Paano po lumalakas ang pagtitiwala natin sa Panginoon? Dahil sa pamamagitan ng pagkaalam, pag-aaral sa mga kanyang mga propesiya na isa-isang natutupad sa ating kapanahunan. Okay? So, paalala natin yung mga signs of His second coming na napag-aralan natin nung nakaraan. Ganun po, ibig sabihin ng waiting on the Lord, we must endure with confidence. Ano po? We endure with confidence. Katulad po ng bansang Israel. They are, kahit na ang bansang Israel ay pinag-uusig sa kanilang sa lahat ng henerasyon ng mundo, ano ho? Okay? Ay sila ay naghihintay pa rin ng pagdarating ng kanilang Messiah. They are waiting. Israel is waiting for their Messiah, okay? For their anointed one, for their holy one. As recorded dito po sa Hosea 5:15. Tingnan natin ano sinasabi ni Hosea chapter 5 verse number 15. Ano sabi sa Hosea 5:15?
Ako'y yayaon at babalik sa aking dako, hanggang sa kanilang kilalanin ang pagkakasala at hanapin ang aking mukha. Sa kanilang pagdadalamhati ay hahanapin nila akong mainam. Okay, ayan, dalawang bahagi yan. Binabanggit ni Hosea, mga kapatid, ano ho? Tingnan nyo, ang sabi diyan ng ating Panginoon, ano ho? Ako ay Yayaon, aalis babalik at babalik sa aking ako. lugar. Sabi diyan, ano ho, ng ating Panginoon, ano ho? Sabi na pa sa John chapter 14, ano po? I will go and prepare a place for you. And if I will go and prepare a place for you, I will come again, sabi niya. I will come again, sabi niya. Sabi naman ni Hosea 5:15, I will go and return to my place. Yan ang pangako ng Panginoon sa kanya sa bansang Israel. So, Hosea 5:15 is the prophecy of John chapter 14. Ano? Okay? I will go and return to my place. Paano babalik ang Panginoon dito sa lupa kung hindi siya umalis? Kinakailangan umalis muna siya bago siya babalik. Di ba? Hindi ka naman pwedeng bumalik kung hindi ka umalis. So, umalis ang Panginoon at babalik siya. Sabi diyan sa Hosea 5:15. Kailan babalik ang ating Panginoon? Sabi diyan sa Hosea 5:15. This is a prophecy that needs to be examined. Ang sabi ni Hosea sa 5:15. Kailan babalik ang Panginoon? Until they acknowledge their offense. Kapag ang bansang Israel daw ay kikilalanin ang kanilang mga pagkakamali. Anong pagkakamali ng bansang Israel? Ano yung national sin of the nation of Israel? Hindi ito individual sin, hindi ito immoral sins, hindi po ito civil disobedience. Ano po? Pag sinabing till they acknowledge their offense, as a nation, the nation of Israel right now is not recognizing the truthfulness of the Messiah that He came for the first time. Hindi nila kinikilala na ang Panginoon ay dumating na sa unang pagkakataon. Yan ang pagkakamali nila. Pag kinilala na yan ng bansang Israel as a nation, that will be the ground that will be the reason kung kailan babalik ang ating Panginoon. Again, the Hosea 5:15 says, I will go and return to my place until they acknowledge their offense. Yan po ay sinusugan at sinangayunan ni Zechariah. Ano po? Tingnan natin ano. Until they acknowledge their offense. Ibig sabihin, may mga pagkakasala ang bansang Israel kaya sila ay tingnan nyo sa huling bahagi ng Hosea 5:15 sa kapanahunan natin. In their affliction, they will seek me early. Sabi diyan, ano ho? So dahil tinakwil nila ang Panginoon, tumatanggap sila ng iba't ibang uri ng affliction, ano? Pagpakahirapan, iba't ibang uri ng kahirapan tinatanggap ng bansang Israel dahil they have rejected the Lord as their Messiah when He came for the first time, mga kapatid. Ano? In their affliction, ayan, ano? Kahit sila ay they were afflicted, and yet they are still waiting for the coming of the true Messiah. Ano? So anong klaseng affliction na tinatanggap ng bansang Israel sa kapanahonan natin? Anong klaseng affliction? Itong bansang Israel, ito ay bayan ng Panginoon, mga kapatid, pero pinapayagan ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoon na sila po ay tumanggap ng lahat ng uri ng kahirapan dahil sila ay nagkasala sa Diyos at ang kanilang tinatanggap na kahirapan, ito po ay nagpapatuo na sila po ay mga bayan ng Panginoon dahil sa mga ordinaryong bansa, sa mga ordinaryong tao, pag ang tao ay dumadaan sa kahirapan sa kanilang buhay, matinding kahirapan, ang ginagawa normally ng mga tao, sinisisi nila ang Panginoon. No? Sinisisi nila. Okay? Pero ang bansang Israel, kapag dumadaan yan sa matinding kahirapan, hindi nila sisisihin ng Diyos, bumabalik sila sa Panginoon. Kaya sabi diyan, sa verse 15 sa Hosea 5, in their affliction, they will seek me early. Okay? Kapag ang totoong Kristiyano ay dumadaan sa kahirapan, bumabalik yan sa Panginoon, sabi din ni Hosea. So ito yung pinaka-acid test ng mga nakakilala sa Panginoon. Paano malalaman na ang tao ay totoong Kristiyano o totoong tumanggap sa Panginoon? Kapag ang Kristiyano na yan ay dumaan sa kahirapan sa buhay at bumabalik sa Panginoon, yan ay magpapatunay na siya nga ay tunay na anak ng Panginoon. Ano? Kapag ang tao na yan ay dumaan na sa lahat ng uri ng kahirapan at hindi pa bumabalik sa Panginoon, ay sigurado yon hindi tunay na Kristiyano yon. Ano? Okay? So yan ang essence ng affliction of the nation of Israel. Sinangayunan yan ni Zechariah. No? Tingnan niyo po yung affliction ng bansang Israel. No? They have gone through all kinds of persecution in history. Sabi na nalaman nga natin sa pag-aaral natin. Ano? At least 6 na beses sila po ay sinakop at sinaklaw ng mga foreign countries. Lahat sila ay tumanggap ng, not to mention itong different crusades that was instigated by the Roman Empire. Ano? Na sila ay the crusade was instigated to eradicate all the Jews in Europe during their time. Ano? Okay? Pero hindi sila nawala dahil mga bansa ng Panginoon, bayan ng Panginoon yan eh. Okay? Pag kinakalaban mo ang bayan ng Panginoon, ang Panginoon kakalabanin mo. Ano? Sinangayon ho yan, ang kahirapan nila ni Zechariah. Sa Zechariah, tingnan natin, chapter 13. Tingnan natin sa Zechariah 13. Verse number 8 and 9. Ano sabi sa Zechariah 13? Verse 8 and 9. Wala.
Ano sabi? Zechariah 13. Oh. 8 to 9. Oo. 8 and 9. Ano sabi? At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ayan, sabi ni Zechariah, di ba? Darating ang araw na dalawa sa bawat tatlong Hudyo ay mamamatay, sabi diyan, ano, sa verse number 8. Dalawa sa bawat tatlong Hudyo ay mamamatay, sabi diyan. This is the coming great tribulation period, mga kapatid, ano. At yung ikatatlong bahagi, yung mabubuhay, sabi sa verse number 9, akala nila tapos na yung paghihirap nila, ano, namatay na yung dalawa sa bawat tatlong Hudyo. Pero sa verse number 9, ang sabi, yung ikatatlong bahagi, dadaan din sa apoy. That is the great tribulation period, mga kapatid, ano. Malalaman natin ano ba ang klaseng apoy itong binabanggit sa great tribulation period na pagdadaanan ng ikatatlong bahagi ng mga Hudyo. Ano po? Namatay na yung dalawa sa bawat tatlong Hudyo. Okay? Yung ikatatlong bahagi dadaan din sa apoy. Again, let us be reminded, ano, nung kapanahonan ni Hitler, okay? Ang namatay doon ay isa sa bawat tatlong Hudyo ang pinapatay ni Hitler nung kapanahonan niya, ano. Ibig sabihin nun, araw-araw ang pinapatay ni Hitler na mga Hudyo sa kapanahonan niya, ang ibig sabihin nun is 12,000 araw-araw pinapatay niya. Pero sa Great Tribulation period, sabi po dito ni Zechariah, wala yan. Dahil dalawa sa bawat tatlong Hudyo ay mamamatay, sabi, ano. That is how great the Great Tribulation period is, ano. Kung mahirap yung Great Tribulation period, kung mahirap yan na pagkakataon sa panahon ng mundo, sa bansang Israel, lalo nang mas mahirap yan sa mga hentil, mga kapatid, ano. Okay? Hindi pa natin napag-aralan ano ba yung mangyayari pag lumabas na yung mga apat na kabayo sa Revelation, ang napag-aralan natin noong linggo. Napag-aralan lang natin yung mga different horsemen, pero yung epekto sa mundo ay hindi pa. Pero bibigyan ko kayo ng idea pag lumabas na yung apat na kulay ng kabayo sa Great Tribulation period, ano po? The world will experience, sabi doon sa Book of Revelation, sa sa in the period of 3 years, sabi sa Revelation, ang mga kapatid, ano ho, ay dadaan ang mundo, makakaranas ng 21 global tragedies doon sa Revelation, ano ho. Okay? So, sa loob ng 3 taon, 21 natural calamities ang mangyayari sa Great Tribulation period. Opo, so that is just a glimpse of the Great Tribulation. So, here in the book of Zechariah chapter 13, 2 out of 3 will die, yung mga Hudyo, pero yung matitira, sabi sa verse number 9, I will bring the third part through the fire and will refine them as silver is refined. So, ibig sabihin yung matitirang mga Hudyo sa Great Tribulation period, hindi pa talaga puro Hudyo yon. Ang gusto ng Panginoon, mawala yung mga taong nag-aakala na Hudyo sila, pero hindi naman totoo. Yun ang purpose ng Great Tribulation period. Ganon din sa mga Kristiyano, mga kapatid, ano? Maraming mga tao ngayon na nagsasabi sila ay mga Kristiyano, pero hindi talaga sila totoong Kristiyano. Pag dumaan ang pagsubok sa buhay, doon sila mawawala at masusunog, sabi ng Panginoon. Kaya kinakailangan ang tunay na Kristiyano dumaan sa pagsubok sa pananampalataya para malaman nga ng tao na sila nga ay totoong Kristiyano o hindi, mga kapatid, ano? So they will be brought through the fire and will be refined as silver is refined, sabi po dito. At if the nation of Israel is refined, ano mangyayari dito? Anong gagawin nila? Sa last part ng verse number 9, the Bible says, they shall call on my name and I will hear them, sabi diyan, ano? And I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. Okay, so that is the essence of waiting on the Lord, ano? Yan ang ibig sabihin na pag ang Kristiyano ay naghihintay sa Panginoon, kahit anong pagsubok ang meron sa buhay, kahit anong kahirapan ang meron sa kanilang buhay, sila po ay nagsisilakas ng kumpiyansa sa Panginoon dahil iyan po ang nagpapatunay na sila nga ay tunay na Kristiyano, mga kapatid, ano? Okay? So, ano ba nangyari dito sa dalingan? Ano ba nangyari sa ano ito? Headline natin. Ba't ano nangyari? Natakpan yung oras natin. I-arrow left mo nga. Natakpan yung oras, di ko makita tuloy yung oras. Okay? Oh, ay sobra naman. Okay, layo pa. Yan. Okay, so anong oras na? Alas 10 na.
So yan ang unang essence, mga kapatid. That is the first essence of eagerly waiting on the Lord. We endure with confidence. Sabi diyan, pinapalakas natin ang kumpiyansa natin sa Panginoon. Paano lalakas ang pagtitiwala mo sa Panginoon? Sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay. Ano? Kapag ikaw ay dumadaan sa mga lahat ng kahirapan, lahat ng uri ng sakit, dinadanas mo at nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon, lumalakas ang pananampalataya mo dahil ikaw ay tunay na nakakilala sa Panginoon. Ano po? Verse 37 and verse 38. Pangalawang essence ng pagtitiwala sa Panginoon. Ano sabi diyan? Blessed are those servants. Tingnan nyo ha. Ano po? The Lord. Nandito yung, pag ikaw ay naghihintay sa Panginoon, nandito yung pagpapala ng Panginoon. Blessed are those servants. Sabi dito. Whom the Lord, when He cometh, shall find watching. Ano ba sa Tagalog yan? Blessed are those servants. Ano Tagalog niyan? Whom the Lord, when He cometh, shall find watching. Wait. Ano sabi diyan sa Tagalog? Sa pakibasa ba? Verse 37. Mapapalad yung mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay maratnang nagpupuyat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na Okay, siya ayun lang. Hanggang watching lang, hanggang watching. nagpupuyat. Watching. Pinagpala daw yung mga tao na madadatnan ng Panginoon na naghihintay. Okay. Secondly, first, naalaman natin, pag sinabi nating waiting, they are waiting on the Lord. The essence of waiting ay lumalakas yung kumpiyansa mo. You endure with confidence. Pangalawa, sa verse 37, mga kapatid, ano sabi dito? The Lord, when He cometh, shall find the believers, the servants, watching. Pinagpala daw ang mga tagapaglingkod ng Panginoon na pag dumating ang Panginoon, naglilingkod pa rin, sabi diyan, ano? Okay? Yung salitang watching dito, merong kinalaman to sa pagpupuyat, kaya sa Tagalog sinabi nagpupuyat eh, ano? Dito, pag sinabing watching, to give us an idea paano ba magpuyat o maghintay sa Panginoon, ano? Pag sinabing maghintay ka sa Panginoon, palakasin mo yung kumpiyansa mo. Verse 36. Pangalawa, pag sinabing maghintay ka sa Panginoon, magpuyat ka. Ano ibig sabihin na magpuyat? Magpuyat ka na mayroong ginagawa. Ano ba ang ginagawa na nagpupuyat? Hindi ka pwede magpuyat na walang ginagawa. Ano? Okay? Pero pag sinabing nagpupuyat, sabi po dito sa verse 38. Okay? Tingnan nyo. Tingnan natin sa verse 38. If he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. Ano? Ibig sabihin, in the Jewish time, ano po, sa Jewish economy, sa panahon ng Israel, no, ang araw sa mga Hudyo ay nakahati sa mga oras. First hour, second hour. Ang first hour sa Hudyo, alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. First hour yan sa kanila. No? Okay. Kaya pag sinabi ng Bible sa New Testament na in the third hour, pag sinabing the third hour, that is alas 9 ng umaga. Pag sinabing in the sixth hour, alas 12 ng tanghali. Pag sinabing in the ninth hour, alas 3 ng hapon. Mabasa niyo sa aklat ni Matthew, ano, na namatay ang Panginoon ng in the ninth hour. Sabi, so alas 3 ng hapon. So sa mga Hudyo, ang umaga nahahati sa oras. Pero pagdating sa gabi, ang gabi sa mga Hudyo nahahati sa mga tinatawag ditong first watch. Okay, yan. First watch, second watch, third watch, and fourth watch. Okay, so ang mga gabi sa Hudyo nahahati sa 4 na watches. First watch is ano? Alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Okay? Second watch, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Third watch, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng susunod na umaga. Fourth watch, alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Yan ang fourth watch sa Hudyo. Kaya ang sabi dito, ang paghihintay ng Panginoon, kapatid, sabi sa verse 37, verse 38, ay ito meron tayong clue, okay? Hindi established, pero ang pagdating ng Panginoon ay pwedeng sa first watch, second watch, or third watch, sabi dito, okay? Ibig sabihin, ang essence dito sa verse 37 sa unang bahagi, blessed are those servants whom the Lord when He cometh shall find watching. Ibig sabihin, ang second essence ng paghihintay sa Panginoon, pag sinabing watching po dito, awake ka, gising ka, hindi ka tutulog-tulog, gising na gising ka, nakainom ka ng maraming kape, hindi ka makatulog, meron kang insomnia, hindi ka makatulog. Bakit? Bakit hindi ka makatulog? Gabi na hindi ka pa natutulog. Tumilaok na yung manok, hindi ka patulog. Ano ba nangyayari? Masyado kang maraming iniisip.
Okay? Hindi ka nakakatulog. Sabi ng mga doktor, kapag ang tao hindi nakakatulog, ang gamot sa pagtulog ay kumain ka lang daw ng saging. A banana a day, okay, will keep you sleep every day, sabi diyan ng mga doktor, no? Okay. So, the essence here is not, hindi po yung pagpupuyat, ano? Kasi ang essence ng pagpupuyat, meron kang expectation, meron kang hinihintay, ano? Ano hinihintay natin? Dalawang bahagi. Bakit ang Kristiyano nagpupuyat, ano? Ano sabi sa aklat ng First Peter? Natin sa First Peter chapter 5 verse 8. Bakit ang Kristiyano nagpupuyat? First Peter 5:8. Basahin natin sa First Peter 5:8. Ano sabi? Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Okay, magpuyat daw kayo at maging mapagbantay. Ano? Dahil ang Leyong umuungal. ang ating kaaway Dyablo. na yung diablo, sabi diyan ni Apostol Pedro, ay parang leon na naghihintay na sirain ka. Sabi diyan, no. Yan yung negative part ng waiting. Bakit naghihintay ang Kristiyano? Bakit nagpupuyat? Bakit nagbabantay? Ibig sabihin, hindi siya tatanga-tanga. Okay? Hindi siya kumpiyansa. Sa English, nagiging vigilant siya sa English, ano. Hindi namin vigilant, Pagmasid. ano to, alerto. Okay? Pag sinabing vigilant, yan ay maliksi kumilos. Hindi siya lilimpo-limpot. Hindi siya babagal-bagal. Alerto siya pag sinabing vigilant. No? Ganun din sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay, yan po yung second essence ng waiting on the Lord. Awake and vigilant. Sabi diyan sa verse 37 and 38. Blessed are those when the Lord when He cometh, shall find them watching. Okay? Pag sinabing watching dyan, hindi nanonood ng TV, ha? Hindi nanonood ng kung ano-ano. Ito po ay meron pong essence ng watching dito. Ano? Okay? Pag sinabing watching dyan, alerto ka. Pag sinabing alerto ka, alam mo kung ano yung essence ng the Issachar, just like the children of Issachar. Anong ginagawa daw ng children of Issachar? They are knowledgeable, marunong sila sa mga nangyayari sa paligid. The signs of the times, alam nila, ano? Kita nila at binabantayan ano po yung mga propesiya ng Panginoon na nagaganap araw-araw, ano? So yan ang ibig sabihin ng awake and vigilant, ano? Tingnan natin ano yung pagpapala ng Panginoon sa verse 37, ano po? Ano po yung blessing ng Panginoon sa mga Kristiyano na naghihintay sa kanya sa verse 37? Ano sabi dito? Verily I say unto you, anong gagawin ng Panginoon sa mga Kristiyano na naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon, na nagpupuyat, na nagiging na yung kanilang confidence ay boosted? Okay, anong gagawin ng Panginoon sa mga Kristiyano? Ang kumpiyansa nila sa Panginoon ay lumalakas. Anong gagawin ng Panginoon sa mga Kristiyano na hindi tatanga-tanga? Alerto sila sa panang nangyayari sa paligid. Anong gagawin ng Panginoon sa kanila? Sa verse number 37, verily I say unto you that sino yung He? The Lord. He shall gird himself and make them to sit down to meat, and will comfort and serve them. Ano po? Ano ibig sabihin nito? Kapag yung lingkod ng mga hari ay naghihintay ng pagbabalik ng kanilang hari, sabi dito, ito po yung cultural background doon sa Middle East, ano. Kapag ang lingkod ng mga hari ay nakita ng hari na yung kanilang mga ano to? Mga katulong ay naghihintay sa kanya, anong gagawin ng mga hari? Ito yung mabuting hari, ha? Anong gagawin niya? Yung hari mismo ang maghahain ng pagkain at paglilingkuran sila. Okay? Ano ito? Ito po yung one way of giving honor sa tao na kinikilala mo sa iyong kaharian. Bibigyan ka ng honor ng Panginoon, ano? Pag ikaw ay naghihintay ng kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, paano yung mga taong hindi naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Ibig sabihin, hindi sila tatanggap ng honor. Okay? Sabi niya sa verse number 37, they will receive honor from the king. Sabi diyan, ano? At anong honor? Pag sinabing honor, hindi lang kikilalanin, mga kapatid, ano? Pero ito po, ano bang pangalawang blessing ay bibigay ng Panginoon sa kanila sa verse 42. Verse 42. Basahin, pakibasa verse 42. Ano sabi sa verse 42? Luke 12:42. Ano sabi? At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sangbahayan, upang sila bigyan ng kanilang bahagi ng pagkain sa kapanahunan. Okay? Ano dyan?
bibigyan sila ng, ano dyan? Kain. Ha? Portion of meat in juicy. Portion, ano to? Portion of meat, yan yung kanina sa verse 37 eh. Pero yung pangalawang blessing ng Panginoon sa kanila, in due season. Ano ito? Hindi lang honor ang ibibigay sa kanila, but favor. Mga kapatid, ano ko? Pag sinabing favor, ito po yung second area, second fold ng blessing ng pagpapala ng Panginoon sa atin. Hindi lang tayo kikilalanin ng Panginoon, but bibigyan pa tayo ng favor. Ano ho? Kaya nga ang wika ni Apostle Paul, 'di ba, sa sulat niya sa kanyang mga epistles, ano po, na pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ay we will receive honor, sabi doon, sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, sa kanyang mga epistles, ano po. Honor through verse 43. Bakit bibigyan ng Panginoon? Ito na yung pangatlo, mga kapatid, ng essence ng paghihintay natin, ano ho. Yung unang essence ng paghihintay sa Panginoon, pinapalakas natin yung kumpiyansa natin, sabi sa verse 36. Okay? We endure with confidence. Kahit anong mangyari, dahil totoo nga, babalik ang Panginoon. Sinabi niya eh. So, pinapalakas natin ang ating kumpiyansa sa Kanya. We wait on the Lord. We wait with confidence. Verse 37, second essence of waiting on the Lord, ay we wait with vigilant. Sabi diyan, ano ho? Okay, nagiging mapagbantay tayo. At pangatlo, sa verse 43, ano ba ang pangatlong essence ng paghihintay sa Panginoon? Sabi dito, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Okay? Ibig sabihin, ito yung pangatlong pinaka-importanting essence ng paghihintay sa Panginoon. Ano? Okay? Ano yung pangatlong essence ng paghihintay sa Panginoon? Hindi lang lumalakas ang confidence natin, hindi lang tayo nagiging mapagbantay. Yung dalawa is indulgence, ano? Internal strength, kumbaga. May kumpiyansa ka sa Diyos, nagiging mapagbantay ka. Pero yung pangatlong essence ng waiting on the Lord, paano mo malalaman na ang tao ay naghihintay sa Panginoon? Sabi sa verse 43, anong ginagawa niya? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Ano yung pangatlong essence ng paghihintay sa Panginoon? Gumagawa. Okay? Waiting and find doing. Sabi sa verse number 43. Ano po? So, ano ang gagawin natin habang tayo ay naghihintay sa Panginoon? Una, tayo po ay nagiging matapat sa ating paglilingkod. Ano ho? Hindi tayo lumiliban sa ating mga serbisyo sa Panginoon. Meron kang awit sa puso. Opo. At meron kang ministeryo na ginagawa sa Panginoon. Meron kang tinatawag na pamamaraan upang paglingkuran ang Panginoon. Maaring umaawit ka sa Panginoon, maaring nagbibigay ka sa Panginoon, o maaring nag-aakay ka ng ibang mga tao sa Panginoon. So yan yung mga essence ng paghihintay natin sa Panginoon. Just like the nation of Israel, mga kapatid. Okay, so tingnan na natin dito. Puntahan na natin yung sinasabi sa Daniel 12 verse number 12. So sa pagtatapos natin. Ano ba ibig sabihin dyan sa Daniel 12:12 na blessed is he, referring to the servants of the Lord, blessed is he that waiteth and cometh to the 1,300. Bakit yung 5 ay walang E? Ha? Yan, mali-mali naman na. Bigyan mo nga ng letter E. Mali-mali na. Yan, blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days. 30 days, okay? Pinagpala daw yung tao na naghihintay sa loob ng 1,335 araw. Ano ibig sabihin ni Daniel yan? Ano? Okay? Kasi dalawa yan, mga kapatid. Ano? Tingnan natin. Ito, matatapos na tayo. Matatapos na tayo sa Daniel. Ano? Punta natin yung Daniel. Saan ba yun? Verse 11. Daniel 12, verse 11. Ano? Tingnan natin, ha? Ay, saan na? Dali lang. Yan. Okay. Sa verse 11, pag itinayo na daw, pag nagkaroon na ng daily sacrifice, take note ha, ito yung great pasimula ng Great Tribulation period na napag-aralan natin nung nakaraang linggo. Ano? Pag itinayo na daw, pag tinanggal na ni Antichrist yung daily sacrifice at itinayo niya na yung kanyang rebulto sa templo, yan ay sa loob ng ano yan? 2,000 ha? 2,200 1,290
days. Okay? 1,290 days. Okay? Equivalent yan sa taon. That is 3.5 years. Okay? 3.5 years. So, ibig sabihin yan ganito, no? Okay, para malaman natin ano yung blessing ng Panginoon dito, no? Kapag itinayo na, yung abomination of desolation o yung rebulto ni Antichrist, yan ay mangyayari sa gitna ng Great Tribulation period, di ba? Napag-aralan natin noong nakaraang linggo. So magmula sa middle of the Great Tribulation period, bibilang tayo ng 1,290 days pabalik. Yun po yung pagtatanggal ng daily sacrifice sa templo sa bansang Israel, sabi diyan, no? Okay? So magmula sa pagtanggal ng daily sacrifice until the abomination of desolation, there shall be 3.5 years, sabi diyan sa verse 11. Pero pagdating sa verse 12, pagpapalain daw yung naghihintay at darating sa ilan yan? 1,335 days. Kung itong verse 11 ay 3.5 years, itong verse 12, ito po ay 3.6 years. Alam na natin, di ba? Alam na natin na ito ay pag sinabing pagpalain yung tao na maghihintay pagkaraan ng 3.5 years, kasi at the end of the 3.5 years, magmula sa setting up of the abomination of desolation, another 3.5 years, that will be the end of the Great Tribulation period. Ano po? Okay? At the end of the Great Tribulation period, ano mangyayari? Tingnan natin, ano po? Pagkaraan ng Great Tribulation period, pagkatapos ng 21 global tragedies sa Revelation chapter 9, ano mangyayari sa pagkatapos ng Great Tribulation period? Tingnan natin. Ano mangyayari? Sa Revelation chapter 19, Revelation 19. Okay? Verse number 9. Basahin natin. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. Okay, ito na po yung at the end of the Great Tribulation period, mga kapatid, this will be the marriage supper of the Lamb. Ano? Ito na po yung reception ng wedding, ano? Kasi pag dumating ang rapture, that will be the wedding sa Panginoon sa langit, ano? Pagkatapos ng 7 years, bababa tayo dito sa lupa for the reception sa wedding, or what is known to be in the scripture as the marriage supper of the Lamb. Ano sabi diyan? Pinagpala yung mga, anong sabi? Sino yung mga papagpalain? Sa verse 19? Verse 19. Revelation 19 verse 9. Anong sabi diyan? Anong sabi? Ay, naka naman. Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Kordero. Panginoon. Opo, okay? At sinabi niya sa lahat na dito, ano po? Niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ano po? So, at the end of the Great Tribulation period will be the marriage supper of the Lamb. Ganun din ang binabanggit sa chapter 18 verse number 2. Ano sabi dito? Sa Revelation 18 verse number 2. Pagdating sa Revelation 18 verse number 2, ano sabi? Yung anghel na bibigay ng mensahe sa lahat. Ano sabi? Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ang ibang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian at siya ay sumigaw ng malakas ng tinig na nagsabi, naguho na ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal kasuklam-suklam na mga ibon. Ibig sabihin, this will be the end of the Antichrist. Ano po? Okay, Revelation 19 verse 9. And also, sa Revelation 21 verse number 3. So, basahin ko sa Revelation 21 verse number 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan ng Diyos na nagsabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay manaan sa kanila at siya ay magiging mga bayan nila at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Okay, at yan ang kahantungan, ano po, ng pagpapala ng Panginoon. Idagdag pa natin diyan sa verse number 6 ng Revelation 20. Revelation 20. Mapalad at banal ang nakalakip sa unang pagkabuhay na muli, na
na mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ano po? Okay, so ibig sabihin, at the end of the Great Tribulation period, at the end of 1,335 days, Satan will be defeated, will be put in to the bottomless pit, and we will reign for 1,000 years. Sabi po dito sa Revelation chapter 20, verse number 6. Opo. So yan po yung mga blessing natin na tatanggapin sa Panginoon at the end of the great tribulation period, mga kapatid. Ano po? Okay, so by way of review, i-summarize natin ano ba ang gagawin natin pag tayo ay naghihintay sa Panginoon. Una, pinapalakas natin yung kumpiyansa natin sa Diyos. Pangalawa, nagiging mapagbantay tayo, nagiging vigilant tayo. Pangatlo, ay meron tayong mga gagawin na paglilingkod sa Kanya. Ano ba ang gagawin natin paglilingkod sa Panginoon? Gagawa tayo ng mga bagay para sa kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano? Ibig sabihin, itigil muna ang paggawa ng masama at magsimula ka ng gumawa ng kabutihan para sa Panginoon kapag ikaw ay naghihintay ng Kanyang pangalawang pagbabalik. Okay, so sa pagtatapos natin, babasahin natin itong Hebrews 9. Ano sabi sa Hebrews 9:28? Ano natin sa Hebrews 9:28 sa pagtatapos natin? Ano po sabi sa Hebrews 9:28 sa Tagalog? Hebrews 9:28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Opo, yan po yung essence ng paghihintay sa Panginoon, mga kapatid. Tayo daw po ay naghihintay ng merong, anong Tagalog ng eagerly waiting dyan? We eagerly wait for the coming of the Lord. Ano po? So magpasalamat tayo sa Panginoon ngayong umaga. Ngayon sa pagtatapos natin, dapat malaman natin ano ba ang gagawin mo bilang naghihintay sa Panginoon. Una, sumama ka, manambahan ka sa Panginoon linggo-linggo. Pangalawa, ay umakay ka ng mga kaluluwa na sasama sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Pangatlo, umawit ka ng mga awitin para sa Kanya. Sabi ni Haring David na we ought to sing unto Him a new song and play skillfully with a loud noise. Sabi ko sa Psalm 33 verse number 6. Ano po? At ganoon din sinabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Ephesians chapter 5. Speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to your heart to the Lord as our service to Him. Let's pray. Salamat Panginoon sa inyong salita na aming napag-aralan. Salamat sa inyong karunungan na nagbibigay ng kaalaman sa amin. Pagpalain niyo ang aming mga kapatiran na nakikinig, nawa ito po ay magbigay ng lakas sa kanilang pananampalataya habang naghihintay po kami ng iyong pangalawang pagbabalik sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.